po si Kuya Art at muli tayo ay magkakaroon na naman ng isang mga mensahe para sa ating mga kaibigan, sa mga kapatid, at sa mga kamag-anak, sino man. At meron ako ipapakitang video sa inyo talagang hindi siya nagbibiro, talagang wala kang makikita sa kanya na jojoke lang siya, vlog lang yun, talagang seryoso siya. Sinasabi niya mensahe ng kanyang napanaginipan. Umiiyak talaga yung babae, talagang umiiyak talaga siya. Isang warning, isang mensahe na binigay sa kanya ng Diyos. Lahat tayo ay nagkakaroon ng mga panaginip. Marami nagkakatotoo, marami rin na hindi. Pero pagdating sa mga espiritu ng Panginoon at talagang kumilos sa isang tao at nagkaroon na nagbigay ito ng mensahe sa atin, talagang hindi to biro, hindi tayo nakikipagbiroan pag sa ganitong sitwasyon. Seryoso to guys, seryoso. Kaya gusto kong ipakita sa inyo ang video ito para malaman ninyo kung ano yung warning at kung ano yung mensahe ng Diyos. Ano ba yung warning ng mensahe na to sa ating buhay? Gusto kong ipakita sa inyo ang video ito. Talagang hindi siya nagbibiro, luhan-luha talaga yung babae. Lahat tayo nananaginip pero ito kakaiba. At ako, nagkaroon din ako ng panaginip. Nangyari din. Pero yung mga pagsubok sa panaginip ko, yung mga darating sa panaginip ko, nangyari, nadaanan ko, napagtagumpayan ko, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa Diyos. Sa tulong ng banal na Espiritu, napapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na yan. Hindi mo kayang harapin ang pagsubok. Mahihirapan ka lang kung sa sarili mo. Kailangan isama mo ang Panginoon sapagkat dadaan tayo sa buhay ng pagsubok na kasama dapat ang Diyos para magtagumpay tayo. Hindi dahil sa lakas na sa sariling atin, hindi dahil sa sariling lakas natin, kundi sa tulong ng banal na Espiritu. Yan, ipapakita ko sa inyo ang video ito. Ganito nangyari sa babae. I just want to let you know that I was woken up out of sleep. Jesus is coming very soon, and I just have to tell you that you have to repent and you have to come to Him. He woke me up to tell you that He's coming soon. Like, this is serious, whether you believe it or not. Please listen to me, and please come to Him, because He's calling for His children. Our bridegroom is coming, and you have to be prepared, and your oil lamps need to be full. I'm sorry, I don't normally do this, but I just have to tell you, I've got to reach as many people as possible. I come on here, I don't care how I look, I don't care if you believe or not. It's gonna happen. And I don't want anyone to be left behind. So please, even if this message can reach one person, please repent and please come back to Him. Ayan, di ba? Talagang kung ikaw talaga ay isang Kristiyano, handa ka na ba? Naka-prepared ka ba na maranasan yung pagdating ng ating Panginoon, yung biyaya na mararanasan natin sa langit? Nakahanda ba tayo bilang isang Kristiyano? Ikaw, kaibigan ko, nakahanda ka ba na pagdating ni Kristo, hindi ka makakaranas ng hatol ng parusa ng Diyos, kundi yung hatol ng biyaya ng Panginoon? Kaya yung mga ganyang panaginip, talagang nangyayari yan. Kalooban niya ng Diyos. Niloloob yan ng Diyos na lukuban ng isang tao ng banal na Espiritu para magbigay warning sa ating tao. Sabi nga sa Gawa chapter 2 verse 18, sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking Espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipapahayag nila ang aking mensahe. Diba? Ang Diyos ay nagbibigay ng mensahe sa gusto niyang paabutan ng mensahe. Itong babae ito, hindi siya nagbibiro, seryoso siya. Kaya mga kaibigan, kung tayo ay isang Kristiyano, kung tayo ay manggagawa or hindi man tayo Kristiyano, ay mensahe ito hindi para sa Kristiyano lang, hindi para sa anumang reliyon. Mensahe ito ng Diyos para sa lahat ng tao, para sa iyo, para sa lahat.
kung tayo ba sa pagdating ni Kristo, nakahanda ba tayo na tumanggap ng biyaya, na makaranas, na masama sa paraiso ng Diyos, o maisama tayo doon sa parusa sa impyerno. Kaya nga kaibigan ko, itong sinasabi ko sa inyo, dapat maging handa tayo. Ang isip natin, ang puso natin dapat ay lumapit na sa Panginoon bago pa mahuli ang lahat. Habang mayroon pa tayong hininga, habang nasa atin pa ang hininga pinapahiram ng Diyos at buhay, mayroon pa tayong pag-asa na magsisi ng kasalanan. Lahat ng bagay ay binibigay ng Diyos sa atin. Binibigyan niya tayo ng salita ng Biblia para mabasa natin at makita natin ang kalooban ng Diyos, ang mabuting pag-ibig niya sa atin at ang babala niya. Kung hindi ka naman nagbabasa ng Biblia sa mga bagay, sa mga kapwa natin tao, sa mga katulad niya ng video na yan, ng isang babae na talagang halos luwan-luwa talaga siya, seryoso siya, isa ito sa warning na binibigay ng Diyos. Hindi lang sa Biblia, sa maraming bagay at sa iyong kapwa, nagbibigay siya ng warning para maintindihan natin mga tao ang mensahe ng Panginoon na siya ay malapit nang dumating. Malapit na, kunti na lang kaibigan ko, kunti na lang. Malapit na siyang dumating. Kaya hanggat mayroon pa tayong buhay, mayroon pa tayong hininga, mayroon pa tayong nalalanghap na hangin na binibigay ng Diyos, may panahon pa tayo para magsisi. Huwag mo sabihin kaibigan ko na ay, hindi ako karapat-dapat, makasalanan akong tao. Hindi ako karapat-dapat kasi or hindi pa ako handa sa ganyang bagay kasi marami pa akong pangarap. Kaibigan ko, ang pangarap na gusto mong pangarap or ano man ang hindi ka pa handa or makasalanan ka man, walang pinipili ang Diyos. Kung nangangarap ka dito sa mundo na yumaman, magandang buhay, nagkakamali ka kaibigan. Lahat ng bagay dito ay pansamantala lang. Ang nais ng Diyos ay higit pa dyan sa iniisip natin mga tao. Sa bibigay niyang paraiso sa atin, doon na ipapakita niya sa atin na ang plano niya ay higit sa iniisip ng tao at higit sa mundong ito. Maraming bagay na binibigay o pinapaalala o winawarning tayo ng Diyos na manumbalik sa Kanya bago mahuli ang lahat. Ang Diyos ay hindi nagkulang. Lahat ng bagay ginagawa niya para sa atin. Minsan nga kahit hindi tayo lumalapit sa Diyos lumalayo tayo sa Diyos, siya na ang gumagawa ng paraan para lang maibalik tayo sa Kanyang harapan. Pero tayo bumibitaw pa rin. Dahil ang gusto natin, ang sariling atin, ng pansamantala lang. Pero ang plano ng Diyos, habang buhay na kaligayahan, habang buhay na walang kalungkutan, ibibigay niya sa iyo yung Kanyang nais para sa iyo. Ang talagang higit sa iniisip ng tao at higit sa mundong ito. Kaya tayo kaibigan ko, kung tayo ay lalabag o talagang lalayo sa Diyos, wala tayong mapupuntahan kundi paghatol ng parusa. Dalawa lang na mapupuntahan natin. Ano bang inaayaw natin? Una, sa Diyos, bibigyan niya ang lahat ng bagay na talagang ipagkakaloob niya ng higit-higit sa iniisip natin. At magkakaroon tayo ng buhay ng kaligayahan. Nang walang kalungkutan, walang gera, walang lahat. Kung ano wala. Nandoon lahat ang kaligayahan, kapayapaan, kasayahan. At mararanasan mo ang pag-ibig ng Diyos na walang hanggan. As tayo lalayo tayo sa Kanya. Yung pangalawa, pag tayo lumayo at dumating si Kristo na hindi tayo handa, anong may gagawin natin? Magsisisi tayo pero huli na. Wala na. Magsisisi tayo, wala na. Huli na lahat. Asan yung time na dapat yung time na yun ibigay natin sa Diyos? Kahit tayo naghihinga-hingalo na kahit 50-50 na tayo, pwede pa tayo humingi ng tawad sa Panginoon. Tatanggapin pa rin yan. Naalala nyo, pinapako siya sa cross. Diba isa sa mga napako na kabilaan niya, makasalanan parehas, pero yung oras na yun nagsising isa, pero tinanggap niya. Ora mismo sinama niya sa paraiso. Diba? Ito yung time na kahit na
kahit na 50-50 ka pa at naghihingalo ka pa, pwede kang tumawag sa Diyos. At pwede kang magsisi sa iyong kasalanan. Pero tayo mga may buhay pa, may hininga pa, kaya pa at malakas pa, bakit hindi natin gawin na tayo magsisi ng kasalanan? Ipagkatiwala natin ang sarili natin sa Diyos at mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kaibigan ko, hindi pa huli lahat. Maging ako ay nagsisisi rin ng kasalanan ko. Maging ako sa mga ginawa ko, pinagsisikapan ko na sundin ang kalooban ng Diyos. Bago dumating man ang Panginoon, ako gusto ko nga dumating na ang Diyos eh. Kasi gusto ko na siyang dumating, nahihirapan na rin kalooban ko rito eh. Dito sa lupa. Pero kalooban pa rin ng Diyos ang masunod, hindi ang kalooban ko. Dahil ang mundong ito ay pasama ng pasama at talagang mangyayari mga propesya at sa huling panahon na tayo, ganito na lang guys, ganito, baka ganito na nga lang eh. Ganito na lang. Isang pitik na lang ng orasan, darating na ang Diyos sa kanyang oras. Kaya tayo kaibigan ko, sinasabi doon sa video ito, handa ba tayo? Naka-prepare ba tayo? Bago dumating si Kristo, maranasan natin ang ating inaasam-asam na kaligayahan o maranasan natin hatol ng Diyos. Hanggang dito na lang po tayo kaibigan. Ito po si Kuya Art. Bye bye po.